matapos ang sunod-sunod na pahayag laban sa kanyang mga dating kasamahan sa Itbulaga. Christy Fermin nagbigay ng payo at pahayag kay Anjo Iliana ukol sa mga pinagsasabi nito online sa mga dating kaibigan at ang maaring epekto nito sa kanyang showbiz at political career. Kasi nga sinabi ni Anjo Iliana na may ceasefire na raw siyang sinabi. Ceasefire na raw sa pagitan nila ng mga Soto, lalo na ni Senate President Tito Soto. Maling termino nga po yun eh. Ang ceasefire po ay ginagamit kapag dalawang kampo ang naglalaban. Kapag dalawang kampo po ang nag-aaway. Wala naman po kasing nag-aaway dito. Ang ceasefire po ay maling terminong ginamit ni Anjo dahil siya lang naman ang nang-aaway kay SP Tito Soto. Kaya hindi dapat yung termino na ceasefire. At ganung sinabi niya na ceasefire, sakyan po natin yung kanyang sinabi na tigil putukan. Bakit hanggang ngayon si Tito Sen pa rin ang tinutumbok mo sa iyong mga vlogs? Diba? Yun na. Kaya po lahat naguguluhan. At eto na tayo lumalabas na yung mga damay-damay, party lahat ng kasamahan ni Tito Sen. Alam mo yun, dumadami ng dumadami. So, ano ba ang nangyayari? Bakit nung una, isa lang? Ngayon, pumapangalawa na, pumapangatlo, pumapang-apat. Ano ang gustong gawin ba? Ano ang plano ba ni Anjo Iliana sa kanya? Yan. Sinaliliit niya ng maliit na maliit ang kanyang mundo. Napakahirap mabuhay ng nag-iisa lamang. Ito yung sinabi niya. Yun daw kanyang sama ng loob kay Tito Sen ay nag-ugat nung hindi siya ipagtanggol nang siya daw ay kantiin ni Senator Raffy Tulfo. Hindi raw siya pinagtanggol. Wala man lang daw sinabi sa kanya na parang magandang salita para siya ay umayos-ayos ang kanyang pakiramdam. Paano siyang ipagtatanggol ni Tito Sen? Napakalinaw naman nung sinabi ni Senator Raffy Tulfo sa RTIA na maling-mali naman yung kanyang eskwelahan. Napakarami naman po kasi na nagreklamo na tinatanggapan po niya ng pang-tuition o matrikula yung mga kababayan natin, pero hindi naman po pala ito accredited ng TESDA. At meron man silang hawak na sertifikasyon, abay ikinaila ng TESDA sa kanila galing yon. So ibig sabihin fake. Hindi rin sila makapagtrabaho. Totoo. Nag-aral sila ng 2 taon, kumuha dyan sa Iliana Colleges na yan of something-something. Hindi naman pala sila makakapagtrabaho dahil wala naman silang hawak na diploma at sertifikasyon. Dahil peki lang pala ibinigay nila. Paano kang ipagtatanggol ng isang taong nasa tamang huwisyo kung mali naman talaga ang posisyon mo? Tama, si Senador Raffy Tulfo, kailangan niya ipagtanggol ang mga kababayan natin na nagrereklamo dahil sila talaga yung kinuna ng pera at naghahabol. Di ba, Romel? Correct. At saka, hindi obligasyon, alam mo na, di ba, hindi obligasyon sino mang tao na ipagtanggol ang isa't isa kung hindi ka naman nanghihingi ng tulong. Di ba, mahirap yun eh, mahirap pumasok si Tito Sen kasi dahil nga nagkakaso siya, di ba, Nay, pinagpahinga siya, tinanggal siya kasi ayaw nga ng Itbulaga na masama ang buong Itbulaga sa hinaharap niyang kaso. Kaya dun siya force resign, di ba? Yun yun eh. At saka, hindi siya pinag-force resign, Romel. Nagbitiw siya. Nagbitiw siya. Yun ang kanyang bersyon. Nagbitiw siya at tumanggap siya ng isang programa na katapat ng Itbulaga. Walang forced resignation doon. Wala. Okay, eto pa. Nanawagan siya, napanood ko yung video niya. Nananawagan siya sa ating tagapamuno, si Sir MVP, Mr. Vanny V. Pangilinan. Ang sabi niya, Sir Manny, ayaw po akong i-guest ng isang host nyo, si Christy Fermin. Lagi po niya akong inuupakan, gusto ko lang naman po sana na ipagtanggol ang sarili ko. Kasi po, pag nag-guest ako sa kanya, ang sabi niya kasi, pag i-guest daw natin siya, magbabox reveal daw siya. No. Dito daw niya bubuksan sa CFM kung sino yung chicks daw ni Senator Tito Soto. Unang-una, sayang po yung panahon.
Napakarami pong artista at personalidad na nangangailangan ng promo nila para kahit paano ay matulungan natin. Pangalawa, bakit po kami papayag na maging armas pa niya ang Christopher Minute para sa kanyang kalokohan? Bakit dito mo pa gagawin? Di buksan mo doon sa vlog mo. Meron ka naman di ba sa TikTok? Bakit idadamay mo ang Christopher Minute? Sa TikTok mo buksan yung sinasabi mong kahunayan. I-box reveal mo. Ba't kailangan kami ang managot sa'yo? At eto pa, kung ang gusto mo ay mawalan ako ng trabaho, Anjo Iliana, mas gusto ko nang mawalan ng trabaho kaysa mawalan ako ng konsensya. Yun lang. Sabi nga ni Rebo, dapat daw, ang iyan ko dyan, ganun eh. Okay. Eto pa, may binanggit pa siya ngayon tungkol sa mga kastelo ng Quezon City. Na kesyo, piniay daw siya, minura-mura daw siya ni Senator Tito Soto. Alam mo ba, Anjo, na magkakamag-anak sila? Alam mo ba na ang dakilang ina ng mga Soto, si Doktora Mioni Castelo Soto, ay pinsan ng mga kastelo ng Quezon City, sila Kuya Winnie. Alam mo ba yon? Pag-aaway-awayin mo pa pati ang mga pamilya sa iyong mga tinagpitagping kwento. At pati si Jose Manalo, kinakalampag mo ngayon, pati personal niyang buhay ay idinadamay mo. Pati ang buhay nila ni Mergin, gusto mong wasakin. Alam mo, Anjo, si Jose, walang masamang tinapay na itinanim kahit kanino. Hindi siya mayabang, hindi siya mapagmalaki. At ang talento niya, ang ginamit niya sa pagiging sikat na komedyante ngayon. Si Jose ay bumuo ng kanyang pangarap sa pamamagitan ng kanyang talento na niyakap at tinanggap ng bayan. Hindi siya umasa sa sino mang malaking tao para siya ay sumikat. Yan lang ang tatandaan mo. Pinaliliit mo ang mundo mo, Anjo Iliana. Grabe. Grabe ka. Oo, yun na nga ang mga komento ngayon. Sabi, iba naman na ngayon yung tinitira niya. Oo. Ano ba ito? Parami ng parami. Mayabang daw si Jose. Mayabang. Pag wala daw doon si Bossing Vic, yan daw ang parang naglilider-lideran. At si Mergin daw, ay isang taon niyang nakalive-in. Siniraan daw siya, inahas daw siya nitong si Jose Manalo, tapos ay niligawan. Ang sabi daw, umiwalay ka na sa kanya. May asawa siya, huwag kang pumapatol sa may asawa. Sabi raw ni Jose, yung pala, inahas daw siya. Di ba? Ahasan baka mo ang kwentuhan, Anjo Iliana? Naku, itago natin yung isa nating kwento. Saka na yon. Kung ahasan ang gusto niyang patunayan, magkukwento tayo ng mga anaconda. Di ba? Okay. Sabi ni Ching Bautista Silverio, desperate move by Anjo. Hindi na siguro makautang sa Tito Vic and Joey, kaya siya nagkakaganyan. Okay. Naku, nakakaloka ha. Talagang, naku, punong-puno. Ayan na sila. Naku, tayo ng mga ano natin. Sabi ni, eto muna, unahin ko lang muna yung kay Juris Dr. Channel ha. Ang sabi niya, iba talaga ang nagagawa ng desperasyon. Nakakaloka si Anjo. RIP na agad ang showbiz at political career niya. Siya pa rin mismo ang nagbansag sa sarili niya bilang Judas ng Philippine showbiz. Hay, sana lang hindi madamay ang pamilya at mga anak niya. Sobrang matandain pa naman ang mga Pilipino ngayon. At pinaliliit niya na talaga, sobra. Eto naman, sabi naman ni Gaison Magdadaro. Ay, si Gaison. Itong si Anjo, hindi na lang matulog. Ang daming masyadong chika sa buhay. Ayaw ng peace of mind. Baka pag sumiwalat ang mga kalokohan mo, maloka ka talaga. Sabi ni Gaison. Marami yan, Gaison, nakapila yan. Nakapila yan, marami yan. Okay, at sabi ni Marichu, Permasyon Espiritu, ewan ko ba naman dito kay Anjo Nay, mapapribado, mapapolitika, mapa-showbiz, sirang-sira ang pangalan niya. Kahit sa impyerno pa siya pumunta ngayon, walang kakampi at tatanggap sa kanya. At saka nga pala, nakalimutan ko, lagi niyang sinasabi, yun daw mga followers niya, na may kung ilang pong milyon daw. 6 million. 6 million nga yung binabanggit niya. Oh, sabi niya, yun daw mga followers niya, ang nagtalaga sa kanya bilang boses ng bayan. Siya daw ay isang political analyst at siya raw ay isa na ring manghuhula ngayon
Ay, Wala na rin siya nga raw ngayon. Nakababasa na raw siya, pinag-aralan daw niya ang mga baraha, lalo na raw ang mga kung anik-anik. Kakalabanin pa si Mamu. Ayan. Tapos, sabi niya, followers daw niya ang nagtutulak sa kanya para kantiin ang pamahalaan at para tumakbo siya bilang senador. Kasi nga raw, Pangulo pa raw ang gusto eh. Kaya lang tinanggihan niya. Asan yung mga followers na sinasabi mo? Bakit kapag binibisita namin ang lahat ng komento, nagagalit sa'yo? Asan doon ang mga followers mo? May Pilipino ba nakakampi sa isang tulad mo na puro paninira ang ginagawa mo sa mga tao na nananahimik? Followers, kakaloka ka. Ayan. Nako, si James Ignacio, ayaw niyang makihalo. Okay. Okay. At saka si Direk Joey Nombres, sayang daw ang panahon. Okay? Baka raw may chuchu na sa utak, sabi ni Tita Sofia Angeles. Ayan. At ang dami pa. Grabe. Teka muna, dahil po sa ating anibersaryo, meron pong cake na ipinadala si Dims Ignacio. Ito po. Ayan. ayan na yung Salamat po cake. yan. Kasi ang laki-laki. Dims Ang Ignacio, ganda. Singapore. Maraming salamat sa inyong pag-alala. Thank you so much. At Salamat, Dims. yung munti nating patikim para sa ating mga CFMers, parating na dyan, padadala ni Marie Abarca. Okay. Sabi ni Jamie Dasha, bakit panay ang banta ni Anjo sa box reveal na yan? Ang alam ko nay, pag ang tao papatay, hindi na magpapaalam at magsasabi. Totoo. Kasi nga, nananakot lang daw siya. Nambabluff lang daw siya. Kaya tanggapin natin na lahat ng sinasabi niya ngayon ay isang malaking bluff. Okay? Sa susunod, baka sabihin ni Anjo, may nakakausap na siya na di natin nakikita. Nakakausap na niya ang mga patay. Tapos sasabihin niya na may sugo. Kaloka siya. Sabi ni Gaison Magdadaro. Nakakaloka. O, eto pa. Naku, grabe. Sabi ni John, nakakatakot ito. Nakakatakot siyang maging kaibigan. Ano ba naman yan? Pagka pala nagalit siya, ibubuyang-yang. Parang ganun kahit hindi totoo, magkukwento.